Si Kale ay pumunta sa pangingisda kasama ang kanyang ama upang turuan siyang manghuli ng isda. Sa kanilang pag-uwi, isang kotse ang nag-overtake sa kanila at biglang lumiko, dahilan upang mabangga sila sa isang nakahintong sasakyan. Bumalik ang kotse at muling binangga sila na naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang ama. Isang taon nang lumipas sa isang klase sa Spanish, ibinabahagi ng mga estudyante ang kanilang mga plano para sa paparating na summer. Napansin ng guro na hindi nakikinig si Kale kaya binato niya ito ng pambura ng whiteboard. Tinanong siya ng guro sa wikang Espanyol ngunit hindi siya nakasagot kaya sinabi ng guro kung ano ang iisipin sa kanya ng kanyang ama. Ikinagalit ito ni Kale at sinuntok niya ang kanyang guro. Si Kale at ang kanyang guro ay humarap sa isang korte. Naunawaan ng hukom ang kanyang kalagayan kaya sa halip na ipadala siya sa isang youth prison ng isang taon ay pinatawa na lang siya ng 3 buwang house arrest. Sa bahay, ikinabit ni Detective Parker ang isang electronic tagging device kay Kale. Binalaan siya ni Parker na huwag lalampas ng 100 feet mula sa home tracker. Kapag ginawa niya ito, tutunog ng malakas ang device at may 10 segundo siya upang makabalik bago ito huminto. Nang humiling ng bayad si Parker sa ina ni Kale, nalaman niyang kamag-anak ng isang opisyal ang guro ni Kale sa Spanish. Sinabi ni Parker kay Kale na maaaring mukhang madali ang 3 buwan, ngunit ang palaging pananatili sa loob ng bahay ay maaaring magdulot ng labis na kalungkutan. Iminungkahi niya ang paghahanap ng mga bagay na maaaring gawin kaysa magreklamo. Sumunod siya sa payo ni Parker at nagsimulang maglaro ng video games araw-araw. Nang tignan niya ang kwarto ng kanyang ama ay hindi niya mapigil ang malungkot. Naglaan siya ng oras sa Xbox, iTunes, at panonood ng mga adult videos, ngunit wala siyang nagawa na kahit anong kapaki-pakinabang sa bahay. Isang araw, sinubukan niyang bumili ng kanta sa iTunes, ngunit napagtanto niyang kinansela ng kanyang ina ang kanyang subscription. Pag-uwi ng kanyang ina, nagkaroon sila ng argumento. Nagalit ang ina niya sa kalat sa bahay at pinatay ang TV. Inisip ni Kale na madrama siya, kaya pinutol pa ng kanyang ina ang buong koneksyon sa cable. Tinawagan niya ang kanyang pinakamatalik na kaibigan upang sabihin ang lahat ng nangyari at upang magkwentuhan at malaman ang mga nangyayari sa labas para sumigla. Ito ang nagtulak kay Kale na simulang linisin ang bahay, ngunit sa padubog na paraan. Kinagabihan, tinanong siya ng kanyang ina kung may nais siyang pag-usapan bago umalis, ngunit sinabi niyang wala. Isang araw, nakarinig siya ng ingay malapit sa kanilang bahay at nakita ang kanilang bagong lipat na kapitbahay. Bago pa niya ito masilip ng maayos, narinig niya ang doorbell. Sa gulat, nabangga niya ang kanyang ulo sa pinto. Agad siyang pumunta sa pinto at nakita ang isang piraso ng paper bag na nagliliyab. Inapakan niya ito upang mapatay ang apoy at napagtanto niyang ang laman nito ay dumi ng aso na iniwan ng ilang bata bilang kalokohan. Tinawanan siya ng mga bata kaya nagalit si Kale at hinabol sila. Tumunog ang device kaya agad siyang bumalik sa bahay. Nang magkulay berde ang device, inisip niyang ayos na ang lahat. Ngunit dumating ang isang pulis at inaresto siya dahil lumampas siya sa kanyang hangganan. Habang nangyayari ito, nakita ni Kale ang anak na babae ng kanyang kapitbahay na si Ashley at agad na nagkagusto sa kanya. Si Kale ay tumawag kay Parker pagkatapos niyang makalaya at iniisip ni Kale na hindi patas ang isang pulis dahil sa koneksyon ng kanilang pamilya. Ngunit hindi sumang-ayon si Parker dahil hindi naman siya naaresto ng pulis. Sa halip, nagbabala si Parker kay Kale na mag-ingat para manatiling ligtas. Naglagay si Kale ng marka sa mga hangganan ng bakuran upang maiwasang lumabas. Nang makita niya si Ashley na bumabalik sa kotse, agad siyang bumalik sa loob ng bahay. Pumunta siya sa kwarto ng kanyang ama at doon pinagmasdan si Ashley habang nagpapalit ng damit. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Ronnie, ang pinakamatalik niyang kaibigan. Nag-usap sila at ipinakita ni Kale kay Ronnie ang mga tanawin mula sa kanilang bahay. Una ay si Pilch, ang kanilang kapitbahay na may pribadong oras kasama ang kanyang katulong tuwing Huwebes kapag wala ang kanyang asawa. Sunod, si Turner na nagpuputol ng damo ng 2 beses sa isang araw. At ang paboritong tanawin ni Kale ay ang bahay ni Ashley kung saan nadatnan nilang naka-swimsuit at naliligo sa pool. Kinabukasan, sinubukan ni Kale na kunin ang kanyang sulat mula sa mailbox. Nanatili siya sa loob ng kanyang hangganan ngunit iniunat niya ang kanyang katawan upang abutin ito. Nakita siya ni Ashley at tinulungan siya. Formal silang nagpakilala sa isa't isa at nagkaroon ng kanilang unang usapan. Ngunit nang tawagin siya ng kanyang ina, kinailangang umalis ni Ashley. Nang gabing iyon, nanood si Kale ng balita at nakakita ng ulat tungkol sa isang babaeng dinukot. Ipinakita nila ang kotse ng kidnapper ngunit pinatay ni Kale ang TV nang tumunog ang kanyang telepono. Nagtungo siya sa kwarto ng kanyang ama at gumamit ng binocular upang panoorin si Ashley sa kanyang kwarto.
Nakita niyang nag-eehersisyo ito at nagtago siya nang tumingin ito sa kanyang direksyon ngunit naalala niyang masyadong madilim para makita siya nito. Dumating ang ama ni Ashley at sinermonan siya. Nang umalis ang ama ay patuloy pa rin siyang nanood. Nakatulog siya ngunit nagising at nagtungo sa kanyang kwarto. Nakita niya si Turner na bumalik sakay ng Mustang na may dent sa bandang harapan. Nagulat siya nang tanungin siya ng kanyang ina kung ano ang ginagawa niya. Naging kainahinala si Turner kay Cale kaya't lumabas siya kinabukasan upang kumuha ng pahayagan at may narinig na ingay sa bakuran ni Turner. Sinubukan niyang sumilip. Lumapit si Turner at tinanong kung bakit siya naroon. Lumabas na kinakausap lang ni Turner ang isang kuneho na nagpakalma kay Cale. Kalaunan, binasa ni Ronnie ang balita na nagkumpirma na ang kamakailang pagdukot ay tugma sa mga nakaraang kaso ng pagdukot at pagpatay sa Austin 3 taon na ang nakalipas. Ngunit si Cale ay nakatutok lang kay Ashley na pinagmamasdan gamit ang binoculars. Nawala ang kanilang atensyon sa balita nang magtungo si Ashley sa pool at maghubad upang mag-swimming. Habang pinagmamasdan, aksidenteng naitama ni Ronnie ang binoculars sa bintana at agad silang nagtago. Tiningnan ni Cale kung napansin sila ni Ashley at nakita siya nito. Makalipas ang ilang sandali, tumunog ang doorbell ni Cale at ang dalawa ay nagpanik. Nagayos sila bago pagbuksan ng pinto si Ashley. Masigla nila siyang tinanggap at nagtaka siya kung bakit natagalan silang buksan ang pinto. Pagpasok niya, nakita ni Ashley ang binoculars at tinanong kung naninilip ba sila sa mga kapitbahay. Ipinaliwanag nila na binabantayan lang nila si Turner dahil sa kanyang kaina-hinalang kilos. Ikinwento nila ang tungkol sa kotse ni Turner na kapareho ng kotse sa balita. Ngunit nang suriin ito ni Ashley, nakita niyang binago ni Turner ang kulay ng kotse at inayos ang dent. Kalaunan, nag-browse sila sa internet para sa iba pang kaso ng pagdukot at pagpatay. Nang makaramdam sila ng gutom, nagdesisyon silang mag-order ng pizza. Pagdating ng gabi, nang nakatulog si Ronnie, nagsimulang mag-usap sina Cale at Ashley. Pinintahan ni Ashley ang tracking device ni Cale at nagbahagi siya ng kwento tungkol sa kanyang mga magulang. Nang dumating si Turner, nagpasya silang manilip sa bahay at nakita nilang pumasok ito kasama ang isang babae mula sa club na sinabi ni Ashley dahil sa suot na badge ng babae mula sa club. Pinanood nila ang dalawa habang nagiging malapit sa isa't isa. Napansin ni Cale at Ashley na may hawak na kutsilyo si Turner. Nag-alala sila na may masama na balak si Turner, ngunit tinanggal lang nito ang tag sa damit ng babae. Habang may romantikong pagtingin ng dalawa, nag-ambala sila ng magising si Ronnie. Tinawagan si Ashley ng kanyang ina kaya't umalis siya na inihatid naman ni Cale. Pagbalik ni Cale sa bahay, ipinagpatuloy niya ang paninilip sa kanyang mga kapitbahay. Nakita niya ang mga batang lalaki na nanonood ng adult video. Nakita rin niya ang babaeng sumisigaw ng tulong mula sa bahay ni Turner. Sinubukan niyang i-record ito ngunit aksidenteng nabuksan niya ang flash ng kanyang kamera kaya't agad siyang nagtago. Sinubukan niyang ipagpatuloy ang pag-record ngunit nahirapan siya kaya sinilip niya ito gamit ang binocular. Nagulat siya nang makita si Turner na nakatingin sa kanya. Tumawag sa kanya si Ronnie na agad naman niyang sinagot. Nangangamba, sinabi ni Cale ang nangyari, ngunit ilang saglit lang ay nakita niyang umalis ang babae. Kinabukasan, habang naghahanda ng almusal si Cale, nakita niya si Turner sa kanilang bahay. Nang harapin niya ito, ipinaliwanag ng kanyang ina na tinulungan siya ni Turner sa isang flat tire. Tinanong ni Turner kung bakit naka-house arrest si Cale, at sinagot naman siya ni Cale na sinuntok niya ang kanyang guro sa Spanish. Sinabi ni Turner na minsan ay naiisip din niyang patayin ang kanyang mga guro. Ikinwento ni Cale kay Ashley ang lahat ng nangyari sa kanya, ngunit ipinagsawalang bahala lang ito ni Ashley. Sa halip, sinabi niya kay Cale na magkakaroon siya ng party mamayang gabi. Hindi dumalo si Cale kaya pinanood na lang niya si Ashley mula sa bintana. Nang magselo si Cale nang makita si Ashley kasama ang isang lalaki, ginulo niya ang party sa pamamagitan ng pagpapatugtog ng malakas na musika mula sa isang speaker sa bintana. Pinuntahan siya ni Ashley at kinuha ang kanyang telepono. Pinaamin ni Ashley si Cale na pinapanood siya nito mula sa kanilang bintana. Inamin ni Cale na pinapanood niya siya mula nang dumating siya at sinabi ang mga bagay na nagustuhan niya sa ginagawa nito. Sa halip na mainis, nagustuhan ito ni Ashley. Naging malapit sila at naghalikan sa kwarto ni Cale nang makarinig sila ng ingay mula sa bahay ni Turner. Nakita nila si Turner na hinihila ang isang garbage bag papunta sa kanyang garahe. Inisip nilang ito'y katawan, kaya't kinabukasan, pumasok si Ronnie sa kotse ni Turner upang kunin ang code ng lock ng garahe habang sinusundan ni Ashley si Turner sa mall. Nang mawala siya sa paningin ni Ashley, dali-dali itong pumunta sa parking lot upang kunin ang kanyang kotse. Hinarang siya ni Turner at natakot siyang baka may gawin itong masama sa kanya. Pumasok siya sa kotse ni Ashley at sinabi ni Turner na alam niyang sinusundan siya nito.
Sinabi rin ni Turner na gusto niya lang ng privacy at iminungkahi niyang ipaalam iyon sa iba. Nag-uusap ang tatlo at sinabi ni Ashley na walang masamang ginawa sa kanya si Turner at mukha naman itong mabait. Minungkahi rin niya na itigil na ang pag-eespiya kay Turner. Samantala, kinagabihan ay ipinaalam ni Kel kay Ronnie ang pinag-aralan niyang blueprint ng bahay ni Turner sa pamamagitan ng voice message. Naghanda rin siya ng customized camera na nakakonekta sa TV. Nagtungo si Ronnie sa bahay nila Kel at ipinaalam na aksidenteng nalaglag ni Ronnie ang kanyang telepono sa kotse ni Turner. Dala ang kamera, pumasok si Ronnie sa garahe ni Turner upang kunin ang telepono habang pinapanood siya ni Kel mula sa bintana at sa TV. Nakita ni Ronnie ang garbage bag na ipinasok ni Turner noong nakaraang gabi at inimbestigahan ito ni Ronnie. Bago pa niya malaman ang laman nito ay nagsimulang magsara ang pintuan ng garahe na nagpakaba kay Kel na baka natrap si Ronnie. Tumakbo si Ronnie sa loob ng bahay ni Turner upang maghanap ng malalabasan. Nang maputol ang signal sa camera ay nagmadali si Kel papunta sa bahay ni Turner. Naalerto ang mga pulis dahil si Kel ay lumabas ng bahay na hindi niya dapat gawin. Sa paglabas ni Turner ay inaresto si Kel ng mga pulis ngunit sinabing nasa loob ng bahay ni Turner ang kanyang kaibigang si Ronnie. Ipinaimbestigahan ni Kel sa mga pulis ang garbage bag sa garahe ni Turner na ginawa naman nila. Gayunpaman, natagpuan nila ang isang patay na hayop na naaksidente niyang masagasaan ng kotse noong nakaraang gabi. Ipinaalam ni Detective Parker na kinakailangang humarap ulit sa korte si Kel dahil ito ang kanyang pangalawang paglabag. Nagalit ang kanyang ina at sinabing pupunta siya sa bahay ni Turner upang humingi ng paumanhin at pakiusapan itong huwag nang maghain ng kaso. Habang pinapanood ni Kel ang kanyang ina, nakatanggap siya ng tawag mula kay Ronnie. Niloko ni Ronnie si Kel na siya ay patay na, labis namang ikinagalit ni Kel dahil inakala niyang patay na talaga ito, ngunit natutuwa siyang buhay pa ito. Habang patuloy na pinapanood ni Kel ang pag-uusap ni Turner at ng kanyang ina, may napansin siya sa video footage na nakuhanan ni Ronnie. Pinanood niyang muli ito at natuklasan ang katawan ng patay na babae. Samantala, habang paalis na ang ina ni Kel, inatake siya ni Turner at nawalan siya ng malay. Inatake rin ni Turner si Ronnie mula sa likuran sa loob ng bahay nila Kel. Nakita ni Kel ang refleksyon ni Turner sa monitor ng computer kaya nakailag siya sa atake ni Turner. Sinubukan niyang hugutin ang home tracking device sa pagkakasaksak ngunit patuloy siyang inaatake ni Turner. Lumabas siya ng bahay at balak niyang lumampas sa kanyang hangganan upang maalerto ang mga pulis, ngunit nahabol siya nito at hinayla pabalik bago mawala ng malay nang siya ay suntukin. Nagising siyang nakatali at may takip ang bunganga. Sinabi ni Turner kay Kel ang plano niya at sinubukang ipasulat kay Kel ang mga sasabihin niya, ngunit biglang dumating si Ashley. Inatake ni Kel si Turner at nang makailag si Kel sa atake ni Turner, sinugod ni Ashley si Turner at pinisil ang kanyang mga mata. Itinulak ni Kel si Turner at nahulog ito sa sahig. Pinakawalan ni Ashley si Kel mula sa pagkakatali. Ilang saglit pa, sinira ni Turner ang pinto ngunit tumalon sila sa pool ng bahay ni Ashley kaya't nag-alarm ang kanyang device. Nagtungo si Kel sa bahay ni Turner upang hanapin ang kanyang ina habang tumawag naman ng pulis si Ashley. Nalaman ng pulis na lumagpas na naman si Kel sa kanyang hangganan. Pinuntahan ni Kel ang parte ng bahay kung saan nakita niya ang patay na babae sa video footage. Patuloy niyang hinanap ang kanyang ina at natuklasan ng isang silid na parang isang morgue kung saan nakita niya ang ID ng babaeng kasama niya noong isang gabi. Nabuksan ni Kel ang isang lihim na lagusan at nakita pa ang mas marami pang ID ng mga biktima ni Turner. Habang papunta ang pulis sa kinaroroonan ni Kel, pinatay siya ni Turner. Nahulog si Kel sa isang maruming tubig na may mga bangkay na nakalutang. Nang makaahon siya, nakita niya ang kanyang ina at pinakawalan ito. Biglang dumating si Turner at inatake si Kel, ngunit tumulong ang ina ni Kel sa pamamagitan ng pagtusok sa binti ni Turner. Nagbigay ito ng pagkakataon kay Kel na saksakin si Turner ng malaking gunting, dahilan upang bumagsak si Turner sa maruming tubig kasama ang mga bangkay. Umalis si Kel sa bahay kasama ang kanyang ina. Kalaunan, dumating si Parker upang tanggalin ang kanyang electronic tagging device at sinabi na siya ang unang bata na pinalaya base sa magandang asal. Pagkaraan, umalis si Kel sa kanyang bahay at nagtungo kay Ashley at naghalikan sila. Nagsimula silang mag-espya sa kanilang kapitbahay at tinawagan ng ina ng mga batang nanunood ng adult video upang ipaalam sa kanya ang ginagawa ng mga bata. Naghalikan silang dalawa sa sofa habang kinukuhanan sila ng video ni Ronnie.